Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa ngayon, napunta sina Goku at Android 8 sa isang silid na walang laman maliban sa mga skeleton. Sinabi ni General White kay Goku na ibigay ang Dragon Radar at Dragon Ball. Gayunpaman, tumanggi si Goku, kaya isinara ni General White ang hatch sa kisame. Biglang bumukas ang isang pader at nakita nila ang isang malaking halimaw na kumakain ng pagkain. Inanunsyo ni White na ang halimaw na ito, si Buyon, ay kakainin sila, at si Android 8 ay natakot. Inisip ni Goku na kaya niyang talunin ang halimaw na ito sa isang hit, kahit na iginiit ni White na walang makakaapekto kay Buyon. Pagkatapos, agad na sumalakay si Goku sa halimaw na si Buyon, ngunit si Buyon ay puro goma, at ang kamao ni Goku ay dumikit sa kanyang muka, pagkatapos si Goku ay tumalbog pabalik sa sahig. Si Goku ay hindi makapaniwala na ang kanyang suntok ay hindi epektibo, kaya sinubukan niya ang isang sipa sa pagkakataong ito. Ngunit tumalbog pa rin si Goku sa tiyan ni Buyon palipad sa dingding. Hindi alam ni Goku kung ano ang gagawin, at pagkatapos ay bumaril ng kidlat si Buyon mula sa kanyang antena, na ikinagulat ni Goku. Pagkatapos ay inilabas ni Buyon ang kanyang mahabang dila, hinawakan si Goku gamit ang dulo, at sinubukang lamunin si Goku. Ngunit nagawa ni Goku na buksan ang bibig ni Buyon at tumalon palabas. Tuwang-tuwa si Android 8 na makita siyang ligtas. Sinubukan muli ni Buyon na gulatin si Goku, ngunit hindi niya nagawa. Nag-aalala si Goku, dahil hindi niya alam kung paano siya matatalo. Nagpasya siyang subukan ang isang Kamehameha, ngunit tumalbog lang ito sa tiyan ni Buyon at talagang nalulugi na si Goku ngayon. Sa kalaunan, nakakuha ng ideya si Goku at bumutas sa dingding at pumasok ang nagyayelong hangin. Nanlamig si Goku at pumasok sa jacket ni Android 8 para magpainit, habang hinihintay nila ito. Si Buyon ay nanlamig ng husto at nababalot ng yelo. Biglang lumabas si Goku sa jacket ni Android 8 at sinipa si Buyon. Matapos siyang sipain ni Goku, nabasag sa maraming piraso si Buyon. Pagkatapos ay tumalon si Goku pabalik sa palapag ni General White at pinahaba ang kanyang power pole, kaya si Android 8 ay nakaakyat kasama niya. Nang ligtas na silang dalawa, sinabihan siya ni Goku na mas mabuting palayain nila ang punong nayon ng Jingle. Ngayon, nagpasya si General White na labanan si Goku para sa Jingle Village Chief, sa pag-aakalang naubos na ni Goku ang kanyang enerhiya sa pakikipaglaban kay Buyon. Nagsimula si Goku sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya sa shins. Tumatakbo si General White na sumisigaw. Gusto ni Aether na huminto si White, ngunit hinampas ito ng sweater ni General White. Biglang hinampas niya si Goku, ngunit ngumiti si Goku at sinabing nakikiliti siya sa suntok. Sinuntok siya pabalik ni Goku at lumipad si White. Biglang napansin ni White ang buntot ni Goku at hinawakan ito. Sa hindi inaasahan, nawalan ng lakas si Goku. Pagkatapos, pinaikot ni White si Goku sa kanyang buntot at hinampas siya sa dingding. Pagkaraan ng ilang minuto, nabawi ni Goku ang kanyang lakas, kaya sumugod siya at binugbog si General White. Nagkataon, nakita ni White ang isang baril sa kanyang mesa, kaya kinuha niya ito at inilagay sa kanyang bulsa sa likod, pagkatapos siya ay sumuko. Binuksan niya ang pinto para sa punong nayon. Ang punong nayon ay nakikinig sa pintuan, para siyang Einstein na kalbo. Nakikinig siya ngayon sa isang hindi nakikitang pinto. Matapos mapansin ang lahat, pumunta siya upang kunin ang kanyang Amerikana, at nakita ni Aether na inilabas ni General White ang baril. Sa hindi inaasahan, ginawa niyang hostage ang matanda sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanyang muka. Sinabi niya kung sasama si Aether sa kanyang panig, pakakawalan niya ang punong nayon, ngunit, kailangan niyang patayin si Goku para makasama sa kanyang panig. Sinubukan ni Goku na palayain ang punong nayon kapalit ng kanyang sarili, ngunit binaril siya ni General White. Tinamaan niya si Goku at ang impact ay nagpatumba kay Goku. Galit na galit si Aether, pumuti ang kanyang mga mata, at lumapit siya kay General White. Sinubukan ni White na barilin siya, ngunit nabasag ang kanyang baril. Pagkatapos, sinuntok siya ni Aether palabas ng control room, palabas ng Muscle Tower, palabas ng Snowland. Parehong lumapit ang punong nayon at si Aether kay Goku. Binuksan ni Goku ang kanyang mga mata at sinabing siya ay nagugutom. Sa sandaling makalabas sila sa Muscle Tower, sinabi ni Aether na kailangan niyang gawin ang isa pang bagay. Bigla niyang hinampas ng mga suntok ang paligid ng tore, na nagpabagsak dito. Sa bahay ni Suno, nakita ni Suno ang punong nayon at si Aether na paparating. Sa wakas ay nakita niya si Goku sa loob ng coat ni Aether. Lumapit silang tatlo sa bahay ni Suno. Siya at ang kanyang mga magulang ay lumabas. Ang sabi ng ama ni Suno ay kamukha ni Aether ang kanyang biyenan. Sa wakas, mapayapa na ang nayon. Sa sandaling ito,
Si Goku ay kumakain na parang baboy sa hapagkainan. Nasa hapagkainan din si Aether, Suno, ang punong nayo ng Jingle, at ang mga magulang ni Suno. Inalok ni Suno sina Goku at Aether na manatili. Sinabi ni Goku na dapat siyang magpatuloy, na nagpabalik sa kanya para sabihing hindi niya nakuha ang Dragon Ball na gusto niya. Sinabi ni Aether na natagpuan niya ito at binigyan siya ng 2-star Dragon Ball. Ipinaliwanag niya na natagpuan niya ito sa isang ice cave malapit sa Muscle Tower, ngunit pinigilan niya itong ibigay kay General White nang malaman niyang papatayin ni White ang lahat ng taga-nayon kapag nakuha niya ito. Masaya si Goku, ngunit hindi ganoon katuwa dahil hindi ito ang 4-star. Sinabi ni Aether na hindi rin siya maaaring manatili dahil mayroon siyang bomba sa loob niya at maaaring ilagay sa panganib ang buong Jingle Village. Biglang naalala ni Suno si Dr. Flap. Sinabi niya na maaari niyang ilabas ang bomba ni Aether at ayusin ang Dragon Raider ni Goku, na nasira habang siya ay nakikipaglaban. Kaya naman, umalis sina Aether, Suno, at Goku. Samantala, si Ninja Murasaki ay bumangon mula sa durog na Muscle Tower. Siya ay nanunumpa ng paghihiganti. Habang naglalakbay ang tatlo sa malawak na nyebe, sumusunod si Ninja Murasaki sa likuran nila. Sa sandaling iyon, naabot nila ang lawa na nagyelo. Si Goku ay nalilito tungkol sa yelo. Tumalon si Suno sa lawa at dumulas, sumunod si Goku, ngunit hindi makapag-skate. Tumalon si Aether at gumawa ng ilang bitak sa lawa. Dumausdo silang lahat. Tumalon si Ninja Murasaki pagkatapos nila, ngunit nahulog sa mga bitak na ginawa ni Aether. Idinikit ni Ninja Murasaki ang kanyang ulo sa ibabaw. Pumunta siya sa ilalim at kumapit sa yelo. Napansin ng tatlo ang butas na ginawa ni Ninja Murasaki. Si Ninja Murasaki ay nagsimulang maubusan ng hangin at hindi mahanap ang butas. Pagkatapos ay isinandal niya ang kanyang ulo sa yelo at gumawa ng isang butas. Siya ay lumabas nang sila ay umalis. Nang maglaon, napansin ng trio ang isang oso, si Ninja Murasaki sa isang kasuotan. Sumunod ang oso. Sa hindi inaasahan, nadulas siya at gumulong sa isang snowball, na tumama sa isang puno. Sa wakas, nakarating ang grupo sa bahay ni Dr. Flap. Hiniling ni Suno na tanggalin ni Dr. Flap ang bomba sa loob ng katawan ni Aether. Sa huli ay sinabi niya na gagawin niya. Pagpasok niya sa kanyang silid, si Ninja Murasaki ay nakahiga sa kanyang kama. Sinabi ni Dr. Flap na siya ay umalis sa Red Ribbon Army matagal na ang nakalipas. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hinagisan ito ni Ninja Murasaki ng mga kanay. Pumasok si Suno sa silid at na-hostage ni Ninja Murasaki. Sinabi ni Ninja Murasaki na kung hindi nakawin ni Dr. Flap ang mga Dragon Ball ni Goku mula sa kanyang bag at patayin si Goku, papatayin niya si Suno. Biglang nagising si Aether at nakitang ninakaw ni Dr. Flap ang bag ni Goku. Nagising si Goku at pareho silang sumunod kay Dr. Flap. Pagdating nila sa kwarto, kinuha ni Ninja Murasaki ang bag at sumakay sa motor sled. Sinundan siya ni Goku. Nang tila hindi na siya maaabutan, gumamit si Goku ng Kamehameha. Nakaiwas si Ninja Murasaki, ngunit nagdulot ito ng pagguho ng yelo. Kaya naman, si Ninja Murasaki ay nagmamadaling bumalik, ngunit kalaunan ay natabunan ng nyebe. Kinuha ni Goku ang kanyang bag at binuksan ito para ipakita ang kanyang hapunan. Ang mga Dragon Ball ay sa katunayan ay naiwan sa bahay ni Suno, kung saan ang kanyang mga magulang at ang nakatatandang nayon ay nagmamasid dito. Sa ngayon, kailangan ng maraming pasensya, at sa wakas, natanggal ni Dr. Flap ang bomba. Sa hindi sinasadya, nahulog ito, buti na lang at nahuli ito ni Goku mula sa pagsabog. Sinabi ni Dr. Flap na ang Dragon Raider ni Goku ay masyadong teknikal para sa kanya, kaya nagpa siya si Goku na pumunta kay Bulma. Sa pag-alis nila, sinabi ni Dr. Flap sa kanyang sarili kung bakit hindi niya sasabihin kay Aether na siya talaga ang naglagay ng bomba. Nahanap ni Goku ang bomba at itinapon ito. Sa wakas ay nakalabas si Ninja Murasaki mula sa avalanche, ngunit ang bomba ay dumapo sa kanyang ulo at sumabog. Nagpalipas ng gabi si Goku sa bahay ni Suno. Kinaumagahan, maglalakad siya papuntang West City, para ayusin ni Bulma ang kanyang radar. Pagkatapos sabihin sa isang matandang lalaki ang tungkol sa flying nimbus na nawasak, sinabi ng lalaki na hindi masisira ang nimbus clouds. Pagkatapos, tinawag ni Goku ang nimbus at lumitaw ito, na nagpapasaya kay Goku. Pagkatapos niyang magpaalam sa nayon, umalis siya. Samantala, sa Red Ribbon Army Headquarters, nagagalit si Commander Red na ang Dragon Balls ay napakabilis na nawala. Sa sandaling ito, nakarating si Goku sa lungsod at bumaba sa Flying Nimbus. Pagkatapos ay nag-explore siya para hanapin si Bulma. Tinanong niya kung nasaan si Bulma, ngunit tila walang nakakakilala sa kanya.
Sumakay si Goku sa isang taxi para pumunta sa bahay ni Bulma, ngunit sinabihan siya ng driver ng taxi na kumuha ng pera. Sa kabilang kalye, may isang tao na nakikipag-away. Kung sino ang makakatalo sa kanya ay makakakuha ng 100,000 zeni. Lumaban si Goku at sinimulan siyang bugbugin ng madali. Nang makita kung ano ang magagawa ni Goku, sumuko ang manlalaban. Sa sandaling iyon, habang naglalakad si Goku, biglang 2 tao ang gustong kunin ang kanyang pera. Kaya dinala nila siya sa isang eskinita at sinubukang nakawin ito, ngunit binugbog sila ni Goku. Pagkatapos, tinanong niya ang isang babae kung maaari niyang ipakita siya sa isang pulis, kaya itinuro niya ito sa kanya. Pumunta si Goku sa kanya at binigay sa babae ang lahat ng pera. Nahanap ng opisyal kung sino si Bulma sa kanyang mini-computer. Binibigyan niya ng libreng sakay si Goku papunta sa kanyang bahay. Pagdating nila, nakita nilang napakalaki ng bahay ni Bulma at anak siya ng presidente ng Capsule Corporation. Pag-uwi ni Bulma mula sa paaralan, binati niya si Goku at humanga nang makitang natagpuan ni Goku ang kanyang bahay. Sinabi ni Goku na nasira ang kanyang radar at hiniling kay Bulma na ayusin ito. Kaya inimbitahan siya sa loob ng Capsule Corporation kasama ang kasamang pulis. Sa loob, nakilala ni Goku si Dr. Brief sa unang pagkakataon bago umakyat sa kwarto ni Bulma kung saan inayos niya ang kanyang Dragon Radar at ipinakita ang kanyang bagong imbensyon, ang microband na nagpapaliit sa kanya sa isang fraction ng laki. Bigla siyang naapakan nang pumasok sa silid ang ina ni Bulma, si Bikini, na may dalang inumin para sa kanila. Dito nalaman ni Goku ang tungkol kay Yamcha at problema ni Bulma dahil si Yamcha ay napapansin ng ibang mga batang babae. Samantala, ang isang dalubhasang magnanakaw na nagngangalang Husky ay tinanggap ng Red Ribbon Army para nakawin ang 2 Dragon Ball na nasa pag-aari ni Goku. Sa sandaling ito, ipinakita ni Bulma kay Goku ang paglilibot sa lungsod sa Flying Nimbus. Pinaliit ni Bulma ang kanyang sarili gamit ang microband at sumakay sa kamiseta ni Goku dahil wala siyang kalinisan para makasakay sa Nimbus. Pagkatapos maglibot sa shopping district, nakipagkita sila kina Yamcha, Puar at Ulang. Lahat sila ay tumungo sa park nang may maramdaman si Goku, ngunit hindi ito pinansin at nagpatuloy. Lumalabas, siya ay talagang binabantayan ni Husky. Si Goku at ang grupo, si Husky, at kanyang mga alipors ay pumunta sa isang amusement park na tinatawag na Dreamland. Sa isang ride, hinagisan ni Husky ng walnut si Goku, ngunit nasalo niya ito. Maya-maya, habang naglilibot sila, nakita nila ang isang babae na inaatake ng 2 tao. Iniligtas siya ni Goku, at kumilos siya bilang siya ay nagpapasalamat, na sinasabi sa kanila na siya ay isang gypsy at sasabihin ang kanilang kapalaran ng libre. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Goku na siya ay galing sa Muscle Tower at mayroon siyang 2 nakatagong bola sa kanyang damit, ang Dragon Ball. Si Goku, na walang muwang, ay ibinaba ang kanyang pantalon na nagpapakita ng kanyang mga bola. Sinabi ni Yamcha na ang 2 bola ni Goku ay mayroon ng nakadikit na dragon. Tuwang-tuwa sila. Pagkatapos, inilabas ni Goku ang kanyang 2 Dragon Ball, na nagpanganga sa babaeng ito. Biglang nakarinig si Goku ng kaguluhan sa likod, kaya tiningnan niya ito. Nahanap niya, ang 2 lalaki noong una, na talagang nandoon para tulungan si Husky na nakawin ang Dragon Balls, at tumakas sila. Umalis si Goku at binigay ang Dragon Ball kay Yamcha. Si Husky ay kumilos ng malandi, na nagpaplanong nakawin ang mga Dragon Ball, ngunit hindi sinasadyang matumba ang banga, na inihayag ang tunay na manghuhula. Nang nalantad ang kanyang pandaraya, inatake ni Husky si Yamcha. Biglang pumasok si Bulma at naisip niyang naghahalikan sina Husky at Yamcha, kaya nagalit siya at binato siya ng kahon at umalis. Sinamantala ni Husky ang pagkakataon at nakuha ang Dragon Balls, tinali si Yamcha, at sinabi sa kanya na pasasabugan niya ang parke. Ang isang bomba ay nasa kamay ng isang estatwa, sa gitna ng parke. Bumalik si Goku, pagkatapos talunin ng 2 lalaki, at sinabi ni Yamcha kay Goku, Ulang at Puar ang tungkol sa bomba. Agad na umalis si Goku at tinawag ang kanyang Nimbus. Pagkatapos ng mahabang paghabol, sa wakas ay nahuli ni Goku si Husky, sa pamamagitan ng pag-attach sa kanya sa isang pader na may power pole at sinira ang remote para sa bomba sa oras. Kiniliti niya ito at binawi ang Dragon Balls. Bumalik sa Capsule Corporation, sinampal ni Bulma si Yamcha at nagpasyang samahan si Goku sa kanyang paghahanap para sa Dragon Balls, para hilingin niya ang isang mas mabuting kasintahan. Pagkatapos ay umalis sina Goku at Bulma para sa kanilang pakikipagsapalaran. Nagpapatuloy sina Goku at Bulma sakay ng Nimbus, umaasa na ang 4-star ball ang susunod na bola. Ang hindi nila alam ay hinahabol pa rin sila ng Red Ribbon Army.
Sinabihan ni Commander Red sa command center ng punong tanggapan ang isang sundalo ng oso na ipaalam kay General Blue na papunta si Goku sa kanyang direksyon. Samantala, sa pansamantalang camp ng Blue Company, sinusuot ni General Blue ang kanyang armband na nagsasabing, "Asol," tinitiyak na maayos niyang binibihisan ang kanyang sarili, hinahangaan din ang kanyang magandang hitsura, bago simulan ang kanyang araw na trabaho, at nakakakuha din ng radio dispatch ng pagbabalik ng ilan sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa ilang sundalo na nahihirapang maghanap ng Dragon Ball, kung saan si Blue ay nagpapahayag ng inis na kailangang gawin ang lahat para sa kanila, at tahasan ding sinabing pagod na siyang makarinig ng mga dahilan. Nang ipaalala sa kanya ng isa sa mga sundalo ang mga depekto sa kanilang pandaigdigang Dragon Radar tungkol sa pagpapaliit sa lokasyon ng Dragon Ball, sa kalaunan ay hinuhusgahan niya ang dahilan kung bakit hindi nila ito nahahanap ay dahil ang isa sa kanila ay masyadong abala sa pagpisil ng kanyang ilong. Sinubukan ng sundalo na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit walang narinig si Blue, dahil may hawak na ebidensya ang sundalo at naguutos na patayin siya. Matapos marinig ang putok ng baril, sinabi ni Blue na ito ay isang magandang tunog bago inutusan ang isang buwaya na sundalo na disimpektahin ang lugar. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang mensahe na may larawan ni Goku. Nalaman niyang tinalo niya pareho si Colonel Silver at General White. Hindi siya nag-aalala, dahil hindi niya nakikita ang isang bata bilang isang banta. Sa sandaling ito, nalaman ni Goku na nasa ilalim ng tubig ang Dragon Ball. Dumating sila sa isang isla at bumalik si Bulma sa kanyang karaniwang taas. Habang inilalabas ni Bulma ang kanyang Dino Cup case, nakita niyang isa na lang ang natira, at kalaunan ay napagtanto na nahalo niya ang kanya sa kanyang ama. Inihagis niya ang kapsula para lamang makakuha ng ilang dirty magazines, nagalit na reaksyon ni Bulma, na nagpahayag na ang mga lalaki ay mga hayop at pinupunit ang mga magazine, at si Goku, na hindi alam ang mga implikasyon ng kung ano ang mga magazine, ay naaawa sa mga batang babae dahil naniniwala siya na sila ay masyadong mahirap para bumili ng damit. Pagkatapos ay hinanap ni Goku ang Dragon Ball sa ilalim ng tubig, habang si Bulma ay naghahanap sa lugar, umaasang may tindahan dito para sa Dino Cup. Hindi makapigil ng hininga ng matagal si Goku at umakyat, hinahanap si Bulma. Samantala, habang naglalakad si Bulma, dalawang jet flyer ang dumaan. Sinusubukan niyang e-flag sila pababa, ngunit sinimulan nila siyang barilin. Nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit napansin ng isa sa mga lalaki na hindi ito ang brat, ngunit isang babae. Kaya, silang dalawa ay lumapag at humingi ng paumanhin, at nagtanong siya kung mayroong anumang lugar upang bumili ng mga kapsula dito. Tumawa sila, at sinimulan nila siyang harasin dahil gusto nilang magsaya kasama siya, ang implikasyon ay ang sexual na pananakit sa kanya. Sa una ay sinubukan niyang tumanggi sa kanila at binanggit na siya ay 16 at sa gayon ay menor de edad, na nagmumungkahi na maghintay sila. Pagkatapos ng sarkastikong pagtanggap sa kanyang panukala, nagsimula silang habulin siya sa kanilang mga eroplano. Sa kabutihang palad, nahanap siya ni Goku at pinatumba sila. Namangha si General Blue, na kayang talunin ng isang maliit na bata ang dalawa sa kanyang mga opisyal. Pagkatapos ay nagpa siya si Goku na pumunta sa Kame House para sa tulong. Samantala, si Master Roshi ay nangingisda sa likod ni Pagong, para lamang bumahing ng marahas, na sa palagay niya ay dahil may isang magandang babae ang papunta sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.